Magamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Nueva Ecija labis na napinsala ng bagyong Karding. Probinsya ng Quezon at Aurora binayo ng storm surge. Probinsya ng Pangasinan nakaramdam ng malalakas na pag-uulan. 5 rescuers patay sa pananalasa ng bagyong Karding. Japan tiniyak ang kapayapaan at suporta sa Pilipinas. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Isa sa mga pinakasinalanta ng hagupit ng bagyong Karding ang probinsya ng Nueva Ecija. Atin niyang silipin sa report ni Jose Inventor. Nagsiliparan ang mga yero at kagamitan sa lungsod ng Gapan City, Nueva Ecija sa pananalasa ng bagyong Karding. Hindi, maganda naman yung ano nyo eh. Makikita rin ang unti-unti ng pagtaas ng tubig baha. Nagtumbahan din ang ilang food stall sa isang pasyalan sa lungsod. Hindi rin nakaligtas ang isang ospital sa Cabanatuan City. Sa kuha kasi ng nurse ng ospital na si Jezreel Fadolina, maririnig ang malakas na paghampas ng hangin. Nagkapunit-punit din ang ilang tents sa labas ng ospital. Madaming bahay rin ang nasira sa buong probinsya. Bukod sa mga bahay, pinadapa rin ng bagyo ang ilang pananim. Sa aming mga palayan. Kahit saan ka tumingin na pa. Kabilang dito ang mga aanihin na sanang palay ni Felix. Ayan ang itsura ng mga palay. Naghiga-higa na, nadapa. Sa aerial inspection na isinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga, makikita sa larawang kuha ng kanyang team ang halos paglamon ng tubig baha sa probinsya. Labindalawang mga residente naman ang nasagip ng Coast Guard. Ito'y matapos na matrap ang mga ito sa Barangay Castillano sa bayan ng San Leonardo dahil sa baha. Nabuwal din ang mga puno at mga poste ng kuryente sa probinsya. Entire province of Nueva Ecija and Aurora are without power because the main highways of power were down. Electric cooperatives in particular still have to make an assessment during daytime of all their facilities, because even if we will have restored the main transmission lines, it is the distribution lines and even the drop wires to the different houses that will still be vulnerable and or will be difficult. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon ang pagsisurvey ng NEEC-1 sa mga naapektuhang lugar. Kasabay nito ang pagkukumpuni sa mga nasirang distribution lines. Hindi pa matiyak ang kabuuang halaga ng pinsala sa probinsya sa tuloy-tuloy pa ring assessment ng PDRRMO Nueva Ecija. Isa ang probinsya sa isinailalim sa Signal Number 5. Isa ito sa dinaanang mismo ng bagyong Karding. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Explosive intensification o biglang paglakas. Ito ang nakikitang rason ng pag-asa sa biglaang paglakas ng bagyong Karding bago tumama sa Central Luzon. Alamin yan sa report ni Charles Limon.
Minamalas kahapon ng Bagyong Carding ang lakas nito sa Central Luzon. Sa bayan ng Bordeo sa isla ng Pulilio Island, unang naglandfall ang Bagyong Carding. Pinatumba ni Carding ang ilang puno at inabot ng storm surge o daluyong ang mga bahay na ilang metro ang layo mula sa dalampasigan. Sa bayan ng Panukulan na kadabing bayan ng Bordeos, malakas na ulan at hangin din ang naramdaman. Sa bayan naman ng Pulilio na pangatlong bayan sa isla ng Pulilio, hinambalos ng daluyong ang mga bahay malapit sa Pampang. Sa huling update ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinisikap pa nilang makakuha ng detalye sa sitwasyon ng isla. Sa damages po, hindi pa po namin mabibigay sa inyo yung report ng damages kasi hindi pa rin po sila, nagko-consolidate pa rin po sila para bago ibigay sa amin. Ano po? Tapos sa casualty naman po, wala pa pong official na binibigay din. Aabot sa higit 700 na individual o higit 300 na pamilya ang nag-evacuate sa buong isla. Naglandfall sa pangalawang pagkakataon ng bagyo sa bayan ng Dilangan, Aurora. Inabot din ng storm surge ang campsite ng beach resort na ito sa bayan ng Dilangan sa paglandfall ng bagyo. Bumisita na din kaninang umaga si Governor Christian Novera sa Dilangan upang tignan ang pangangailangan ng bayan. Sa pagtama ng Bagyong Carding, marami ang nagulat sa biglang paglakas nito. Ayon sa Pag-asa, explosive intensification o biglang paglakas ang nangyari kay Carding sa pagiging super typhoon nito. So pag sinabi natin explosive intensification, yan yung yung mainit na karagatan yung kanyang dinaanan. And especially, meron din tayong tinatawag kasi na Philippine Sea Effect. At yan po talaga, yung kapag dumadaan yung mga bagyo dyan, 60% of the time, talagang lalong lumalakas yung bagyo dahil nakakapag-ipon nga ito ng enerhiya. Samahan mo pa ng mababang vertical wind shear, kaya naman nakapagpalakas talaga ito habang nandyan nga sa ating Philippine Sea. Dagdag pa ng ahensya, malaking epekto sa pag-iiba ng track ng bagyo ang pag-ihip ng high pressure area mula sa hilagang bahagi ng China at Russia. Tama po yan. Bukod sa high pressure area kasi dito sa may Japan na lumakas nga dahil nga sa paglakas ng ating wind flow doon, pati yung high pressure dito sa may China and Siberia, nagsisimula na rin kasing mag-form. Kaya talaga namang natulak ng gusto itong si Bagyong Carding. Kaya naman, invest na dito sa hilagang Luzon yung tumbok, medyo mapalad na tayo dahil medyo bumaba. Tuloy-tuloy na sumugsog yung trap at dyan nga sa gitnang Luzon pumahakat. Mula sa super typhoon, umina ito sa typhoon category sa pagbayo nito sa gitnang Luzon. Lumabas ang mata ng bagyo sa probinsya ng Zambales kaninang umaga papuntang West Philippine Sea. Sa bayan ng Santa Cruz, Zambales na isa sa mga dinaanan ng bagyo, kalmado kanina ang panahon. Pero hindi pa rin pumalaot ang mga mangingisda dahil sa gale warning. Mayroon ding ilang residente sa bayan ang lumikas pero balak na din nilang magsiuwian sa paglayo ng bagyo. Nagsagawa din kanina si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng aerial inspection sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan. Wala pang plano ang Pangulo sa ngayon na bumisita sa mga apektadong lugar. Charles Mon para sa Luzon Headlines. Binaha naman ang probinsya ng Bulacan at Zambales sa pananalasa ng Bagyong Carding sa gitnang Luzon. Magbabalita Brian Asilio. Ito ay humina habang ito'y dumaan sa kalupaan, lalo po sa may Central Luzon. Itinaas kahapon sa red alert level ang buong Central Luzon sa banta ng Bagyong Carding. Isa sa mga lubhang naapektuhan ang probinsya ng Bulacan. Sa Barangay Camyas sa San Miguel, Bulacan, nagtumbahan ang mga poste ng kuryente sa daan. 5 rescuers din ang kumpirmadong nalunod sa Barangay Camyas habang nagsasagawa ang mga ito ng rescue operation. Hindi muna nagbigay ang pamahalaang bayan ng San Miguel ng anumang pahayag habang abala pa ang bayan sa assessment ng epekto ng bagyo sa bayan. Tuloy-tuloy pa sa ngayon ang ginagawang pagtulong ng mga rescuers sa bayan. Naputol naman ang tulay na ito sa Masalipit, Tartaro, San Miguel, Bulacan. Bayan naman ng Kalumpit, kuha sa video ang pagragasa ng baha sa daan. Kaya hirap ang mga sasakyang makatawid sa kalsada. Sa Barangay May Sulaw, sa bayan pa rin ng Kalumpit, nalubog naman sa baha ang mga bahay.
Inaasikaso na ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong bayan. Minomonitor din ang level ng tubig sa Ipo Dam sa bayan ng North Zagaray. Binuksan na ng dam ang isang gate upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig mula sa ulang ibinagsak ni Carding. Ilang pamilya naman sa Candelaria, Zambales ang nagpalipas ng gabi sa evacuation center. Sa press briefing ng Malacanang, tiniyak ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtutok ng iba't ibang line agencies sa mga probinsyang naapektuhan ng bagyo. Presently, what we are organizing is the airlift for food materials, food packs, water, here to Pulilio because sabi nila yun na right now, those are the first airlift na muna tinatawag. Then, after we attend to the basics, again, food, water, shelter, daily clothes, all of these things. And then, the DSWD is also prepared to provide IX to them. Ayon sa Central Luzon Disaster Response Network, aabot na sa 2,345 na pamilya o halos 5,974 na individual ang apektado dahil sa bagyong Carding. Patuloy pa rin ang pangangalap ng impormasyon para sa agarang paghahatid ng relief goods at ilan pang rehabilitation programs. Brian Asilo para sa Luzon Headlines. Ipinagpapasalamat ng mga taga-Benguet ang naging mahinang epekto ng bagyong Carding sa kanilang probinsya. Ang detalye sa report na ito. Bagamat naramdaman na ang mas magandang panahon ngayong araw sa La Trinidad, Benguet, ang grupo ni Pedro maaga pa rin nag-ani ng mga tanim na lettuce. May pangamba pa rin kasi sila. Pag umulan, malakas ng ulan, sira kasi yung mga daon, wala nang matinda. Kabilang ang Benguet sa mga isinailalim sa Signal Number 2 sa pagdaan ng bagyong Carding. Pero posible pa rin ang pag-uulan dahil sa paghatak nito ng habagat. Hanggang katamtaman na kung minsan ay malakas na mga pag-ulan naman sa Metro Manila, rest of Pangasinan, La Union, sa buong lalawigan ng Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, western portions ng Batangas at mainland Occidental Mindoro. Sa tala ng Department of Agriculture Cordillera, walang gaanong pinsala ang bagyo sa agrikultura ng probinsya. Dahil dito, masaya ang magsasakang si Jason. Hindi kasi binaha ang kanyang taniman ng lettuce kaya't handang-handa na siyang taniman muli ito. Kung ngay ma'am, at least nga medyo ngay bin mabajay typhoon. So nga at least ada epekto na ngumhan unay. So nga at least ang kami nga naapektaran unay. Idi napalabas nga typhoon ngay ma'am nga na-flood kami. Talaga nga back to zero nga tinangyari kinyami ta siyempre nadadal nga di mo lami. Bukod dito, wala ring naitalang major damages sa mga infrastruktura sa probinsya maliban sa pagsasara ng ilang kalsada gaya ng Congressman Andres Acop Cosalan Dominican sa Kabayan at Bukod. 45 pamilya naman ang pinalikas kahapon. They actually evacuated, no? Most of them are evacuated to mga schools. And some of them nakitira na sa kanilang mga pamilya or mga relatives sa ibang lugar. A total of 130 individuals, no? 45 families. So far, wala pa naman po tayong reported na injuries or casualty. Wala pa. Nabigyan ng mga ito ng mga food packs at iba pang mga tulong. Kasalukuyan pa rin namang nasa red alert ang Cordillera dahil pa rin sa banta ng habagat sa rehiyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, bagyong Carding nagpaulan sa probinsya ng Pangasinan. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as
As you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Nagdulot ng takot sa mga Pangasinense ang pananalasa ng bagyong Karding. Alamin ito sa report ni Jody David. Takot ang naramdaman ni Mary Ann sa biglaang malakas na pagbuhos ng ulan madaling araw noong linggo. Yan na. Kay Karding. Medyo nakakatakot kasi. Sabi nila, signal number 4. Ganun. Tapos sa ibang lugar, number 5. Kaya nag-ready na po kami, mga flashlight, mga pagkain. Yung mga nag-charge kami ng mga cellphone para kung may emergency. Tapos, ang lakas ng ulan nung hapon na, tuloy-tuloy na rin po, nakakatakot nga eh. Tapos nung medyo tumigil-tigil, tapos may ulan ulit. Tapos nung madaling araw, malakas ang hangin. Parang aanin yung mga yero, parang mahuhulog yung mga yero ng kapitbahay, pati yan sa amin. Pinadapa din ng bagyo ang mga palayan sa mga tarem Pangasinan na malapit na din sanang anihin. Wala, grabe guys, so tingnan nyo, para matutumba na. Sa videong kuha ni Joffrey sa bayan ng Bulinaw, pinasayaw at pinatumba ng bagyo ang ilang puno ng kawayan. Sa bayan ng Alaminos, umabot sa 1,159 na residente ang inilikas kahapon sa mga evacuation center. Pero kaninang alas 9 ng umaga, nagsiuwian na din ang mga ito sa paghupa ng bagyo sa bayan. Ilan lamang ang mga ito sa naranasan ng probinsya dahil sa bagyong Karding. Based po sa monitoring po namin, wala naman po tayong reported incident. Wala rin pong casualty. Although nag-preposition po kami ng mga tao sa Eastern Pangasinan, same with Western Pangasinan po. Pinaalalahanan pa rin ng pamahalaang panlalawigan ang lahat na maging alerto sa posible pang epekto ng bagyo sa probinsya. Jody David
Para sa Luzon Headlines. Sa pagtama ng Bagyong Karding sa Kalupaan, hindi masyadong apektado ang probinsya ng La Union. Magbabalita Sofia Pagaduan. Humina ang Bagyong Karding dahil sa epekto ng kalupaan. Kaya ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umaabot sa 140 kilometers per hour at ang pagbugso ay nasa 170 kilometers per hour. Nasa tropical wind signal number 1 na ang gitna at kanlurang bahagi ng Pangasinan habang ang natitirang mga bayan naman ay natanggal na sa listahan. Ngunit nakataas pa rin ang gale warning sa buong baybayin ng Pangasinan. Sa Lingayen Beach, ipinagbabawal muna ang paliligo at pagpapalaot ng mga mangingisda. Kita naman sa video na ito nakuha mula Dagupan ang pagbaha sa ilang mga kabahayan bagamat wala naman silang nararamdamang malakas na pag-ulan. Pinapayuhan din ang lahat na huwag munang lumabas ng bahay. At sa ating mga local chief executives at kapitanes na sundin ang nasasaad na protocols tulad ng pagsasagawa ng paglikas o preemptive evacuation, lalo na sa mga nakatira na considered as high-risk areas, katulad po ng flash flood at landslide-prone areas. Binabantayan din ang Binga ang Buklao San Roque Sub-Basin sa San Manuel, Pangasinan na ngayon nasa non-flood status pa rin. Nagbabala rin ang Central Pangasinan Electric Cooperative sa posibleng power shutdown sa probinsya dahil sa panakanakang pagbugso ng hangin at ulan. Sa La Union naman, natanggal na kaninang umaga sa listahan ng Tropical Cyclone Wind Signal ang probinsya. Umaraw na rin sa probinsya kumpara kahapon na maulap at may panakanakang pag-ulan. Kaya si Mang Reynaldo tuloy ang pasada. Hindi ako mamamatata, hindi rin ako kakain. Tapos meron pa pang motor. Hindi ako mamamatata. Wala, naigila na naman yung motor ko. Pero hindi pa rin pakampante ang probinsya sa pagbuti ng panahon. So far, ang La Union naman po, ang weather natin dito sa La Union is medyo maulap pa rin, pero yun nga po, kuminto na po yung mga pag-uulan at paghahangin po. So sa ngayon, wala naman po tayong na-monitor na kahit anong incident sa ating province. And pero ongoing pa rin po yung ating assessment kung may mga reported na preemptive po ba tayo. Nagkaroon din ng preemptive evacuation ang ilang residente sa probinsya pero agad ding nagsiuwian ang mga ito. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operational briefing upang mabantayan lalong-lalo na ang mga coastal areas ng syudad. Nakataas pa rin ang gale warning sa baybayin ng probinsya kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpalaot ng mga mangingisda. Actually, before pa dumating itong Typhoon Karding, nakahanda na po ang ating Provincial Emergency Operation Center. Ganon din po ang ating mga local DRRM Emergency Operation Center. Naka-ready po yung ating mga stockpile for food and non-food item, and at the same time yung mga equipments and capabilities po na maaring magamit man po. Pinag-iingat pa rin ang publiko sa mga pag-uulang dala ng Bagyong Karding at ng habagat. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang alas 8 ng gabi ang bagyo. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Bawal ang tamad na tatay. Noong isang araw ay nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang Department of Justice, ang PAO at saka DSWD na sila ay gagawa ng hakbang para ma-eliminate ang mga tatay na nagni-neglect ng suporta sa mga anak dahil ayaw magtrabaho. Sabi nga ng isang commentator, mag-anak ka ng mag-anak, pagkatapos hindi mo susustentuhan,
and mabuti pa daw ang tanim at nadidiligan ng tubig at suporta. So this is a memorandum of agreement based on Republic Act 9262 as well as Article 194 and 195 of the Family Code. And itong mga artikulong ito ay nagdi-define kung ano ang duties and obligations of a father and ano ang consequence if there is a failure to meet them, especially the financial side. Article 194 defines support as everything indispensable for sustenance, dwelling, clothing, medical, educational, and transportation. And of course, this is in keeping with the family's capacity, financials of the family. Article 195 says the parents are obliged to support illegitimate as well as legitimate children. In other words, meron pa ring obligasyon ng support. And to implement this, Section 5 of RA 9262, known as the Anti-Violence Against Women and Children Act, categorically says that failure to give support is a psychological violence. It's a form of emotional or psychological violence at ito ay nagbibigay ng penalties of fine as well as imprisonment. At because of this memorandum of agreement, the father who does not support yung kanyang mga children, whether illegitimate or legitimate, will now be held liable by the state. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Japan tiniyak ang kapayapaan at suporta sa Pilipinas. Ang detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan ko na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa POW! Sa milky ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Hatid naman ng Joint Abong Anniversary Celebration kahapon ang mensahe ng kapayapaan at suporta sa pagitan ng bansang Pilipinas at Japan. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Masayang ipinagdiwang ng mga miyembro ng Filipino-Japanese Friendship Association of Northern Luzon ang kanilang ika-50 taong anibersaryo. We recall and commemorate today our collective growth as two nations who have found ways to collaborate and continuously help each other. With this, we are further reminded of the unbreakable relationship between Japan and the Philippines. The friendship between our two nations, we have stood the test of time as exemplified with our celebration today. Even during this pandemic, we have not left each other's side. This diversity has led to the progress of our city, not only financially, but also socially and spiritually. This is the significance of celebrating occasions such as the Filipino-Japanese Friendship Anniversary, as it honors and highlights the cultural and historical ties that run deep, as well as the many significant contributions of our local Filipino-Japanese community. Receiving the third place in the same Tinalakay sa nasabing pagdiriwang ang halos 40 taon ng pagkakaibigan ng bansang Japan at ng resyon ng Cordillera. Dito inalala nila ang kabaitan ng namayapang nagtatag ng asosasyon na si Sister Teresa Uno. Simbolo kasi si Sister Uno ng pagkakaisa at kapayapaang nais ipagpatuloy ng grupo. Dedicated hard work and a responsive vision for all Northern Luzon Nikkei. To everyone, Kampai! There are still wars in various parts of the world, and the children are living in anxiety. Each of us must strive for peace. The seeds of love that the late Sister Uno and my beloved sister, the late Maria Terauca, sowed will grow into flowers and bear fruits. Cheers, Abong! Congratulations! Upang may pakilala rin ang kultura ng Japan sa rehiyon, ilang mga proyekto ang kanilang iprinisenta. We have decided to establish a Japanese language school here at Abong. I believe that the number of students to study in Japan will continue to increase in the future. The Philippines Overseas Placement Program ranks amongst the best in the world, and I believe that the number of overseas students from Northern Luzon will increase further in the future. Inaasahang mapagtitibay pa ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa aspeto ng kultura at edukasyon. We now enjoy the golden age of the bilateral relations. According to the recent poll conducted by the Filipino Research Forum, approximately 80% of the Filipinos now trust Japan. As the ambassador of Japan, I'd like to express my deepest gratitude to the Filipino peoples. The fourth generation of Nikkei community has become the center of a wide range of activities, and the fifth and sixth generation will be increasing in the future. 令和4年9月25日、在フィリピン日本国大使館特命全権大使越川和彦、おめでとうございます。Nagsimula ang matibay na relasyon ng bansang Pilipinas at Japan simula pa taong 1889. Arnel Cabanizas, and thank you once more. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Kazuhiko, Ambassador of Japan. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for highlights